Bata pa ako, I'm an ambitious person. Ambisyosa ka? Yeah. I was born to be poor, but I do not want to die poor. Magiging successful businesswoman ako. Yan yung dapat tularan ng maraming Pilipino. Ang sabi ng father ko, hindi ko na kayang pag-aralin ka, sabi niya. Niyakap ko tatay ko. Sabi ko, tay, kahit wag mo na akong bigyan ng pangkain ko, makarating na ako sa school, pamasahe lang. Right now, you have this big company, financially naabot mo na. Karamihan na empleyado ko ngayon, hindi na nila nakita kung how Ritual started. Ang alam nila, malaking kumpanya. Pero when I started, Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boso. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang mga bisita natin. Ang kasama ko ngayon ay isang President and CEO ng Rich World Infra Solution Corporation. So siya po ay isang magiting ho na ina, napakagaling ho na negosyante. Isa sa mga pinaka-unique ang business model po niya. No? So hindi ko na patatagalin. Let's welcome Boss Linda Moya. Boss RDR, thank you for having me today. I'm so glad to be here in your program. Ang Rich World Infra Solution Corporation, ano ang services na ginagawa nito at ano yung mga products na binibenta niya? Rich World Infra Solutions, we are a service provider for the telecom industry. Okay, so ang kliyente mo si Globe, si Smart, PLDT, and other networks? Yes, majority may tinatawag na we're direct with the MNO or the mobile network operators. Yan yung si Globe Telecom, Smart Communications, and Dito Telecom Unity. Yes. Pero iba-iba kasi rin yung ano nila. Sometimes they have us na directly dealing with them. Yes. Others, they just have the vendors. Yes. Yung mga telecom equipment vendors. So kami, merong mga business ako na direct ang dealing ko like kay Globe Telecom, MNO. I also deal with Huawei. Ang mga kausap nyo dito, puro mga executive na. Yes. I'm curious, paano ba tumatakbo ang mga malalaking kumpanya? Paano ba nagsasubmit ng mga proposal dyan and etc.? How do you do your dealings? Yeah, hindi ganun kadali. Kasi yung mga proseso like accreditation process, no? Kailangan i-grow mo muna yung credibility mo. Yes. In terms of technical expertise, yung know-how mo sa business, this is services. And it's a specialty work. Especially sa ganito sa telco, majority of course, mga engineers yan, mga ganyan. Hindi ganun kadali. So when I started, pang-apat na level nga ako, like the MNO Globe, nilipat kay Huawei, and then there's another general contractor, and then kami. Until nakadirekta na rin ako sa MNO. Plus the tower companies right now. Gaano kahabang panahon? It took me 7 years. 7 years? From 2008 to 2015. Bakit di ka nainip? For the longest time kasi, for 14 years, I worked as an employee. What is your first job? I was marketing supervisor. Marketing supervisor? Yeah, I started actually prior to my graduation from college. Bago pa man ako gumraduate, nakapag-apply ako. Ano ang tinapos mo, ma'am? Bachelor in Business Administration. Pero well-off talaga family nyo? No. From bata talagang mahirap. Gaano kayo kahirap nung kabataan ninyo at paano mo unti-unting ibinangon ang sarili mo? We came from province, no? Ang mother ko, housewife. Si tatay, a supervisor ng isang steel company. Kaming pamilya niya nasa probinsya, ang father ko nasa Manila. Mahirap ang buhay pero masasaya kami, kumbaga, no? Kahit mahirap ang buhay, meron pa rin kayong positive outlook in life. Yes. Bata pa ako, I'm an ambitious person. Ambisyosa ka? Yeah. Ang tingin ko noon, pag nag-i-English ang bata, mayaman, ganun. Hindi ko naranasang mag-aral sa mga private school. Kami magkakapatid kasi, mahirap kami, yes, pero puro kami may mga honors. Magaling sa school. Magagaling sa school. Actually, nauuso ngayon yung narrative na mas okay ang madiskarte kesa doon sa mga nakatapos ng pag-aaral. Pwede mo naman pagsamahin yung dalawa. Yes. From elementary, high school, I graduated first honorable mention. And then when I went to college, all throughout my schooling, I can say na talagang I really have to maintain my grades para makatapos. In fact, I remember one time, sabi nga ng tatay ko, nung hirap na kasi ang father ko that time, nag-early retirement siya sa trabaho niya. Nagtinda-tinda kami ng mga halaman ba. I was second year college then. Nakatira kami sa Caloocan, yung mga malapit sa mga Riles. Ang sabi ng father ko, hindi ko na kayang pag-aralin ka, sabi niya. Pwede bang tulungan mo na lang ako dito sa pagtitinda dito? Mapapalabugon din naman siguro natin. Niyakap ko tatay ko. Sabi ko, tay, kahit wag mo na akong bigyan ng pangkain ko, makarating na ako sa school, pamasahe lang. Nagsikap ako. Not even once na bumili ako ng libro in my college life. But I graduated cum laude. It's not true na poverty is a reason para hindi ka makatapos. Especially these days. Hindi na rason
rason na hindi ka makatapos ng pag-aaral. There are also true stories na hindi ka nakatapos, nakapag-business ka and all, but still sa akin, mahalaga pa rin ang education. Right. You cannot go back and change the beginning, but from where you are, you can change the ending. I was born poor, but I do not want to die poor. There's always way na maiaalis ninyo ang sarili nyo dyan, pati ang mga mahal nyo sa buhay dyan, sa hirap ng buhay. Kung ikaw ay magpupursige, magtsatsaga, determinado ka, at dapat ambisyosa ka. Meron kang goal. Yes. May purpose at yun yung gusto mong habulin. When I graduated from college, prior to my graduation, namili na ako 3 malalaking kumpanya Pag magaling ka sa school, ikaw ang o-offeran ng mga company. Yes. I'll be marching in April. March, may work na ako. 3 yung pinagpipilian ko that time. Because prior to my graduation, I already submitted my resume. Of course, wala kang experience, fresh graduate, but yung scholastic record, nilagay ko doon na graduating cum laude on ganon. So, na-interview ako ng maaga. Ang isip ko rin, wala rin sa business. It's all about employment. Yes. In the whole of my 14 years din na nagtrabaho, I can say, ang bilis din yung angat ko because consistent yung sipag. Even as an employee, nakita ko yung sarili ko noon. If the time is 8 to 5, I'm always in the office as early as 7 o'clock, 7:30, at ako rin ang pinakahuli na umuwi. So sinabi ko sa sarili ko, kung hindi ko business ito at ganito ako, how much more kung sarili ko? Exactly. It's all about the mindset. Kasi sa employment, I reached yung pinakamataas is Assistant Vice President ng isang pharmaceutical firm. Yung distributor kami ng mga hospital and medical equipments. Nagtrabaho din ako as a branch manager ng isang bangko. Yeah. So parang yung naging employment experience ko, I was able to develop yung PR ko, marketing, and also yung pagiging prudent mo. Like, naghawak kasi ako ng the other side of the marketing, kami yung sa risk cover, yung sa operations, sa finance, ganyan. And then, I worked with the government financial institution. I was able to hone more myself na develop yung connections because I was a division chief 3 ng isang government financial institution. Ang mga kliyente ko nun, puro bangko, puro developers. Kami yung guarantor or insurer ng mga housing loans. So, ang naging connection ko doon, matataas na tao, mga developers, ganyan. Until at age of 34, nag-offer sila ng early retirement program. At that time, binabawasan nila ang tao sa gobyerno, kumbaga, no? Maganda yung naging offer because that's 200% tax-free pa. As young as 34 years old, I already retired from the government. And with that money that I got, less lahat ng mga utang-utang, more or less 1 million din yun, I started a realty firm. Pero, ang naging problema ko doon, nung nalaman nila na magre-retire ako from the government, they offered me that position of a branch head ng isang bangko. Kinuha ko yung chance na, well, I'll start a business, nagtrabaho din ako. Pero doon ko nakita mali yun. There's this such thing as focus pagdating sa business. What I did, that business, inintrust ko sa ex-husband ko with a friend na accountant din. And then while I was working as banker, branch head ako, until pinabalik ako ng dati kong employer din na nalaman nila na nasa labas na ulit ako, kinuha nila ako as assistant vice president. So alam mo yun, nang hinayang ako sa sweldo ko, malaki that time. And with all the perks. And at the same time, may business ako. But it turned out na bankrupt. Because kumbaga ako yung brain ng business na yon, and then all of a sudden, biglang hindi ko na inaasikaso because being employed, hawak ka sa oras. Ang narrative kasi ng maraming tao, secured ako sa trabaho May sigurado akong kinsenas katapusan. In your case, malaki yung sweldo. Vice president ka And then, ipagpapalit mo ba yan sa isang startup na negosyo? Ito sigurado na to. Employment will give you stability talaga ng ano mo. Business, hindi ka sigurado. But to get rich, it's really business. So, in as much as I want to take care of the company, mas mahaba yung oras ko sa kung saan ako employed. So, napabayaan yung business na sa akin talaga. Kaya mababankrupt kasi wala kang focus. Yes. Nung nabankrupt, nagka-problema ako. For that 2 years, nawala rin ako sa employment. Being, at that time, I was also a licensed real estate broker. So, puro real estate. Nagfo-focus ako nun sa mga Roland. Isang deal mo lang, malaki ng kita. Pero hindi regular. It's really hard. Ito, may tanong ako, ma'am, no? Because you are an achiever. Whatever you do, you always excel. Ano yung pakiramdam na nagkaroon ka ng negosyo na alam mong first time in your life, talo ka? Ang hirap. Alam mo naman sa negosyo, importante capital, di ba? Yun yung wala kasi sa akin. So, sa business, sa mga pinasukan ko, ang bilis ng angat ko rin Exactly. Tsaka sa lahat ng pinagtrabahuhan mo, napapaangat mo Oo. Tapos ikaw sarili mong negosyo bumagsak. Yes. Pero yung business ko nung bumagsak, sad-sad talaga na nahirapan. For 2 years,
years, yun naman yung naging daan dito sa bagong business ko. Because sa pagbagsak ko na yon, there is this couple na nagtiwala na I manage their business, na direkta sila that time with Digital Mobile Philippines. Nagtipid sila ng todo ba? One-man army, kumbaga, na ako na yung sa office nila, ako ng accounting, ako na ang marketing nila, ako po operations, katulong ko lang mga contractors na hinahire namin, parang pass-on lang yung trabaho. Mas importante sa'yo ang learning kaysa sa pera. Yes. Bakit? Especially at that time, nagkabalita na bankrupt ako, imuhiram lang ako ng 5,000. Wala nakapagpahiram sa akin. Doon ko nakita na mabibilang sa kamay ko yung naging kaibigan. Ibig sabihin, totoo yung kasabihan na kapag ka wala kang pera, wala kang bilang. True. Kaya lalo ako nagsikap. Grabe, yung bang puso ko ba, nadudurog pag may humihingi. I have that heart na giver ako. If I don't have the money, how could I help? Mahalaga ang pera. Yes. Hindi sa papanginoonin mo ang pera, but you know, money talks, really. How does it feel na yung mga ka-close mo, nung sumadsad ka sa buhay mo, lahat ng mga akala mong kaibigan mo, wala na sa'yo? Nawala rin ako sa sirkulasyon. Nagpakita na lang ulit ako nung umangat ulit ako. Umiwas ka talaga sa kahihiyan. Well, yes. Kasi nabankrupt ako eh. Parang tipong, ang talino nito, bakit ganyan? Tapos ito na, sinisimulan ko na ang Rich World. You started yung Rich World Infra Solutions Corporation. Before that, you are an employee. May isang mag-couple na may business na malaki, pinagkatiwala sa akin. Kasama din sila. Ang naging problema lang, may bisyo kasi sila that time. Parang nagsusugal sila casino. So parang it's hard for me na I get all those contractors for them and all. Nakakolekta kami ng ilang milyon. Tapos wala pang 2 weeks, nagtatalbugan ng cheque. Sabi ko, out ako. Ako yung kumukuha ng contractor, akong pumipirma for them. Ako magkakakaso. Yes. So what I did, I talked to Digital Mobile Philippines and told them na we have this deed of assignment ng collectible sa kanila. Well, I want them na hindi ko naman sila maiwan sa ere. Because nung nakita kong magkakaproblema yung company, bago ako umalis, inayos ko muna sila. Hanggang sa nawala ako doon, na where I learned Pero the bago trade. ka umalis doon sa kumpanyang pinanggalingan mo na nasa ganitong industry din, you make sure na maayos lahat. Yes. So ikaw yung tipo ng empleyado na nakakuha ka ng experience, connection, mga dealings sa isang kumpanyang pinagtrabahuhan mo. Hindi ka ba masasabing traidor niyan? No, I always give my best. Yung dedication ko, I'm acting like an owner of the company. In fact, may boss ako noon. Siyempre, sila may-ari, sila masusunod. But I said, let it be on record na hindi ako pumapabor dyan, magkakaproblema tayo. So, Yes. even if I don't own the company, I stand for what is right. Yes. Ang complaint ng maraming business owners ngayon, kapag ka may mga empleyado kayo na sinabihan nyo lahat ng mga sikreto, parang pinaubayan nyo na yung kumpanya sa kanila, and then they perform very well, and nagtayo sila ng sarili nilang kumpanya na kaparehas ng negosyo ninyo, galit na galit kayo na feeling nyo trinaydor kayo. But not knowing na kaya sila nagkaganyan kasi pabaya kang may-ari. I even save them because haharap sila na napakaraming asunto kung hindi ko inayos. Lahat ng tao, ang instinct natin, kung madidisgrasya tayo at mapapahamak tayo, sasagipin natin ang sarili natin whatever it takes. Yes. Pero yung sa'yo, sinagip mo rin yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yes. Meron akong utang na loob. Even sa mga empleyado. Lalo't I started very small. Yes. Walang puhunan. In fact, since maliit ang pasweldo ko, dahil yun lang ang kaya ko, training, nandun, binibigay ko. Pag nabigyan mo ng position na as project manager na, lilipat. At pag nalaman na galing sila sa Rich World, lalo sa scope ng site acquisition, syempre ang feeling ng mga lilipatan nila, magaling yan. Yes. Hindi ako nagagalit doon. Hindi ka nabibitter Hindi doon. ako. Kasi nga ang punto ko doon, everyone has to grow. So, Even your employees, maging competitor mo sila, hindi ka mabibitter. in fact, marami akong tinulungan na tinuruan ko. Why? You give a man a fish and you fish him for a day. But you teach him how to fish and you feed him for a lifetime. That's what I did. Pwede ko naman silang bigyan ng pera. Pero alam mo yun, magiging pasanin mo yun eh. Forever At and ever. Forever yun. So Ah. turuan mo. Sa business hindi ganun kadali. At ang competition, no? Saka per roll out ang project. Hindi katulad ng mga businesses na nandyan lang, ibinibenta lang all throughout, all season, no? Dito, kung may roll out ngayon na malaki, malaki rin yung project namin. Right. But there will be sometimes na kukonti. Kaya ako, nagda-diverse din ako. Like I started with site acquisition and permitting works. Wala akong alam or idea because I'm not an engineer, no? Doon sa telecom. Pero naisip ko kasi, since for roll out ang project, there would be times na wala kaming project, ang dami kong tao na. So, anong ipapasweldo ko? Puro overhead lang, walang papasok na business. So, nakita ko yung regularity ng trabaho sa telecom. Sila yung mga nagkakabit or may mga minsan babaguhin na yung equipment. Yeah. So, ang ginawa ko dyan, I get yung mga expert doon. Yes. So, mataas ang sweldo nila. Pero ako sa pagbibusiness ko kasi, hindi ako gumastos ng ganong kalaki. When I started, 5,000 lang ang parang pasweldo ko sa sarili ko. Meron lang pang pamasahe. Because I started, wala akong sasakyan. Nag-MRT ako, pumipila ako sa mga jeep. In almost a year ng business ko, doon ako bumili na. So, nag-start ako may isang sasakyan. And then, I got expert, magagaling sa industriya. Normally sila,
para pagpunta nila sa'yo, may kasama ding grupo. So, buo sila. So, i-hire ko lahat yan. Bago sila makaalis sa akin, natutunan ko na yon. Or may mga tao na ako na-train. And it's going to be mas matipid. Kasi kung sumisweldo sila sa akin ng 60,000, yung next in line sa kanila, maaring 30,000 lang ang sweldo. Dadagdagan ko lang ng konti, sila na ang magmamanage. So, that's how I started. Napakaraming sacrifices ang ginawa mo. Napakarami. Ito yung gusto nating maintindihan ng mga business owners na talagang sa una, sa kumpanya, ikaw ang may pinakamaliit na sweldo. Correct. Ikaw ang may pinakamaraming trabaho. Totoo yan. Kasi alam mo, nung nag-i-start ako, hands-on ako eh. Kasi una, napakahirap ng dinanas ko sa business. Sabi ko nga na blood, sweat, and tears ko to. Butas ng karayom. In fact, maraming pagkakataon na since field yung trabaho, nabibingit din sa may time na abutan kami ng bagyo sa kalsada. Pagdaan ko, babagsak malalaking bato, bandang Nueva Ecija area. Like for straight 3 days, bibiyahe ako. Sa ganitong industriya kasi, may tinatawag na timeline, may delivery, napakahigpit. Sa ganitong business, our best marketing tool is actually our delivery, our performance. You don't have to market yourself. Pag maganda at nagkakabalitaan na magaling si Richwold, magaling sa ganito, you don't even have to ask for projects. Pag may rollout automatic, ikaw ang tinatawag. Kasi here, hindi naman kami nagbibid. Merong tinatawag na frame supply agreement. Like, we are for 3 years. So, anytime within that period, you get to have the projects kung meron. Kumbaga, hindi alintana yung landslide, kahit magkahulog-hulog dyan, bumagyo dyan. Basta, I will give my best to serve my client. Yes. That's how you do business. Yes. Mas importante sa'yo yung credibility mo. Alam ng mga empleyado mo to, alam ng mga pioneer mo to na ang sweldo mo dati 5,000. Yung ilan sa kanila, yung mga nauna. Anong reaction nila? Well, ngayon binabanggit ko kasi karamihan ng empleyado ko ngayon, hindi na nila nakita kung how Richwold started. Ang alam nila, malaking kumpanya, mayaman yan. In fact, talagang corporation na yung ano niya na gumagana na siya na may papasok, lalabas, papasok. Pero when I started, grabe pati pakisama ko sa mga empleyado because that's the only way to hold them. Nang bang maramdaman nila na mahal mo sila, na nagkikare ka sa kanila. Kumbaga non-monetary. Kung nasa ibang kumpanya sila, sumusweldo sila ng 30,000. Pag nasa amin, 18,000 lang, 20,000. Ang kapalit naman nun, I treat them like my children. Parang nanay nila ako. Parang family yung culture. Pero nakaka-frustrate din. Minsan talagang maalis pa rin sila. Ang mahirap nga, they started like zero knowledge. Pumunta sa amin. Talagang we train them. Natuto sila and all. Maraming magaganda ang position na sa industriya din na talagang nag-start kay Richwold. In fact, napaproud ako. Why? Nanggaling sila sa akin eh. And now, they're having a good position in different companies na nasa telco. May tanong ako sa'yo. Ba't napakalaki ng puso mo? Siguro dahil nanggaling ako sa hirap, I've experienced so many things, no? And even when I was a starting contractor, napakahirap din. Contractor na nila ako, dapat ipahiram na lang nila yung equipment, nirerentahan ko pa. Minsan iipitin ka pa sa collection, mag-i-interest ka pa sa kanila. Nung naging GenCon ako, kabaliktaran ginawa ko. I bought mga equipment na mga pang-testing na pinapahiram ko lang for free. Tapos minsan nag-advance pa ako ng collection, yung mga ganun. Lahat nung na-experience ko na napakahirap, ayaw ko ma-experience ng iba. Kaya giver ka. Kumbaga yun na lang yung way para matapos mo yung project or mabigay mo yung services. In fact, marami nag-take advantage talaga din sa akin. Instead na magalit ako, I cannot be like them. Maraming mga employees ngayon, you're always thinking of yourself. Ang hirap nung pinagdadaanan mo sa kumpanya. Gusto ko lang maintindihan ninyo na tuwing maiisip at mararamdaman nyo na lahat ginawa nyo na, yung mga may-ari ng kumpanya, sila yung mas may pinakamalalaking sacrifices na ginagawa para lang maitawid ang pangsweldo mo, allowance mo, pang bonus mo, pang 13-month pay mo. Empleyado din kami before. Alam namin yung nararamdaman ninyo. Yes. Pero yung nararamdaman namin during the process na hinahanap namin at hinahagilap namin yung tagumpay sa kumpanya namin. Hindi lang kami nagkukwento pero hirap ang kalooban namin. True. Na minsan papasok ka sa kwarto ng bahay mo, iiyak ka na lang, gusto mo nang mag-quit. Balik na lang kaya ako sa pagiging empleyado. At least doon may title ako, at least doon may sweldo ako. At dumating kami sa ganong punto na nasa crossroads ka na kung itutuloy mo pa hindi. But because of you guys na mga kasama namin sa kumpanya, nagkaroon kami ng lakas upang magpatuloy. Correct. Bakit hindi ka nag-quit? Bakit hindi ka nag-give up? Nung una parang gusto ko nga mag-give up. Ang nahawakan ko lang per month, 5,000, 10,000. Naglalaban yung nahiya ako dahil parang sabihin nila nag-fail ako, pinili ko na nag-business ako. Kumbaga sa sugal, marami na akong Naitaya. Ngayon pa ba ako susuko? Yes. Malaking bagay is the liberty of time. Yun yung nakita ko sa Yun ang business. hinahabol mo. Time freedom. As an employee kasi, kung naibibigay ko yung best ko na more than dun sa nire-require ng trabaho ko, how much more pag sa akin? True enough. Halos ako naman kasi din lahat eh. I started with hindi naman ganon katataas ang qualification ng mga kinukuha because of the salary na pwede ko ibigay. Yes. Ganon Startup lang. ka eh. Startup eh. I cannot get the best in the industry Right. na unless you pay them ng ganong katataas. And to think na sa ganitong industriya, while kulang ang puhunan ko, I resort
related to loans. Alam mo yung inasahan mo na collection mo, mabibitin pa, naka-budget yon. Hindi darating, magpapasweldo ka na. Napakahirap nun. Muntik akong sumuko talaga dahil hindi ko kinakaya. Yung bang alam mong 2 days nila magpapasweldo ka, paano kulang mo pa kinaya? yun. Nakikita ko may future magiging successful businesswoman ako. Whatever it takes. Ilan anak mo? I have 2 kids. Aside from the business, personal din, mabigat din. Maaga kasi akong naghiwalay kami ng husband ko. Napakatapang mo, no? When I started, nagsasabay yan. Tapos kasabay nun may startup ka? Yes. It's actually how you raise your children din. Naintindihan naman nila kasi roller coaster yung buhay namin When I was in the employment sector, nga buhay ko kasi executive ako Bakit wala kang drama sa buhay? If I tell my problem to others na hindi naman din ako matutulungan, that would only cost like, i-chismis ka lang kung baka naman hindi sila sincere, di ba? Oo. So ako, I keep it to myself and being an optimistic person like us, people would always hear from you yung mga good side ng istorya. Sabi nila, successful daw ako sa business ko and all that, pero I consider my being a mother my crowning glory. Indeed. So are you proud of yourself? Being a poor girl from the province, I'm able to help many people. Before, when I started the business, it's just about my 2 kids. Paano ko sila mapalaki, paano ko sila mapag-aral with that business. Ngayon, hindi na, Raymond. I made it a point na ang daming umaasa sa kumpanya More than 200 families are there waiting na nanggagaling sa kumpanya yung kinabubuhay nila. If I stop, hindi lang ako'y apektado, sila rin. Parang sa akin, kakayanin ko yung hirap Paano sila? Baka hindi nila kayanin. Ano masasabi mo sa mga single mom na lumalaban ngayon sa buhay? Pangarap ng bawat babae talaga na perfect or panghabang buhay yung partner. Ako, I'm a believer of life is what you make it. Kasi may mga naging problema sa marriage ko and all. If I stayed there, baka wala rin akong business. One day, I decided na I have to do something. I know it was hard. One thing sa akin is risk taker. Grabe ka. Hindi ko sigurado yung pupuntahan ko. Pero sabi ko, kakayanin ko to. Pag nandun na ako, sigurado magagawan ko ng paraan yun. In fact, dun sa isang MNO namin sa Globe, I can proudly say na we are called Big Four. Pagdating sa site acquisition and permitting, at kasama namin isang global company, si Huawei. And then the other 3 local companies. And Ritual is one of them. Yung pinangarap mo nung bata ka, financially, naabot mo na? Naabot ko na. Yung minithi mo yung pagiging ambisyosa mo, sa palagay mo nag-work? Nag-work. May pangarap ka pa ba? Yes. Ako yung first generation na nandito yung kumpanya. Gusto ko itutuloy yan ng mga anak ko, itutuloy yan ng mga apo ko at kaapo-apuhan. Is that greediness? No. Why? Because the company is able to give livelihood to people. Masuppress kang tao, hindi ka ma-express Kapag may winnings ka, sinasarili mo. Kapag ka may losing ka, sinasarili mo rin. Ang nakikita na lang sa'yo ng tao, yung resulta. Yes. You always suppress it. And napaka-determinado mong tao. Meron kang clarity sa buhay. Bata pa lang, clear sa'yo. Gusto kong yumaman. Totoo yan. Tapos, nung nagtatrabaho ka, clear ka rin na hindi ko to makukuha sa pagiging empleyado, makukuha ko to sa pagiging negosyante. Yes. And maybe that's the reason why you are actually in your position right now. That you have this big company, Rich World Infra Solutions Corporation. Napakagaling mo. At yan yung dapat tularan ng maraming Pilipino. Yan talaga yung totoong Pinoy na matapang, porsigido, determinado, committed. Ang pangarap, magkakatotoo lang kung pagtatrabahuhan mo. May kasabihan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag nangarap ka, maaring imposible pero walang imposible kung talagang you will work hard for that. ito yung mga traits na dapat nyong i-adapt. The real successful people, meron silang business pero ang focus nila hindi yung monetary. Yes. Ang focus nila is yung welfare na nung mga empleyado nila, yung welfare na ng kumpanya. Naniniwala ka ba, Ma'am Linda, na ang kumpanya isang tao din yan? Yes. Na dapat mong alagaan, dapat mong arugain, dapat mong palakihin. That it is your reflection. Number 1 is reputation, credibility, service. You have to give your 100% all the time. Yes. And unti-unti, hindi man lumabas yung tagumpay ninyo sa umpisa, eventually, makukuha nyo rin yung success na gusto nyo makuha sa mga ventures ninyo. Ang dami kong natutunan. So, yan, Rich World Infra Solutions Corporation, mga boss, i-follow ninyo yung page nila. And ano yung mga services na baka may mga nakikinig ngayon na potentially client or mga po pwede natin bigyan ng ating services, you may now promote? Well, first of all, I'm very thankful for having me here, Raymond, no? Sa Rich World Infra Solutions, ang business po namin is specialty work po kami. Not necessarily sa telecom industry lang because if you have like location, even if hindi nyo kilala kung sino, whether it's for lease or for sale, we do it. We can do also the permitting works. We also do the construction works. Ito yung mga tower. Yes, yes. So what else? Yung mga OSP, yung outside plants. Right now, ang business namin sa the telco pa rin. Yes. We are the
ones looking for those kung saan. Right. We find days kaya hanapin namin sino may-ari. Normally, pag sa telco, it's for lease. For so, lease. long-term lease yun. Yes. Also, with the permits, kami na bahala and Yes. everything. So, all the legwork, legal works and everything, sa amin yun. Ang kailangan lang nila is mag-submit lang ng mga requirements. Yes. Meron kaming page, no, yung www.ritual.com.ph, and sa Facebook ko po, Maria Linda Moya. Sa lahat ng mga gustong ahente, welcome ka ba doon, Ma'am Linda? Yeah, we train them if they can qualify as an employee namin. Yan, baka meron kang gustong pasalamatan, gustong i-shoutout, gustong batiin. Sa mga kabataan, sa mga single mom, masasabi nating nasa buhay na mahirap, spell out nyo lang kung anong gusto nyo sa buhay. You work hard for that. Kahit anong mangyari, wag susuko. Mararating po natin yung gusto natin puntahan. Ang galing. Thank you so much Thank for you. this wonderful interview and wonderful experience, Thank you Boss so much, Linda. RDR. Yes. Alright mga boss, muli maraming salamat. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe at i-click na yung notification bell sa ating YouTube, and also do not forget to follow us on our Facebook, TikTok account, and Instagram account, and also do not forget to follow din yung mga ini-interview namin para direkta na ho kayo makipag-communicate sa kanila at hindi na ho kayo mag-message sa amin because we are receiving tons of messages daily. Mga boss, ang dami nating natutunan ngayon. Grabe, napakagandang experience coming Thank you. from the one and only Linda Moya, a very successful serial entrepreneur, no? Na masasabi natin na makikita natin ngayong generation na to na marami din natulungan ng mga tao. Muli, nagpapasalamat ako and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.